Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon. Kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon. Og karon, aniya ang imong alagad. Exodus Kapitulo 32, versikulo 32. Apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala, ug dili ugaling palaa ako. Ginaampo ko kini kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Maayong gabi ka natong tanan mga higala, mga kaigsunan ug atong mga suking tigpaminaw ni atong programa Oras sa Leksyon. Sa ngalan sa atong mga pangulo dinhi sa atong sibiyahanan, radyo sa Paglaom 106.8 og sa atong mga kawani. O ilabi na sa atong mga pangulo dinhi sa atong kapupunan sa Northern Davao. In behalf sa akong partner, Pastor Diego Balansa, ang atong kasamtangan nga Sabbath School Personal ug Asset Director. Ako karon ang inyong makauban, Brother Jesse Alpanta sa Auditing Department. Akong itunol ang pagpangumusta og sinsiro nga pagtimbaya alang sa tanan nato nga mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga walay puas nga nagasubaybay sa atong programa, palibot dinhi sa atong dakbayan sa Tagum ug sa mga silingan nga mga municipality sakop ning atong probinsya sa Davao del Norte. So kumusta kamo tanan? Naglaom ta nga naa mo sa Kapiskays Panglawas. Andam-andam ta og mga payong tungod kay matagabi usay dunay pagbuhos sa ulan tungod sa atong dili kaayong maayo nga panahon. Ug usab sa atong mga kaigalaan diri sa atong mga munisipyo sakop sa probinsya sa Davao de Oro. Labi na des na Bunturan, paingon dito sa Mungkayo, Pasian, paingon na diri sa Laak, saka dito sa Maragusan, New Bataan o Compostela area. Ug bisan pa diri sa Mabini, Mako ngadto na sa Pantukan area. Kumusta kamo tanan din ha? Diya sa atong Bulawanan, diya sa Yellow Mountain ug dito sa Golden Hills. Kumusta ang atong mga kaigsunan? Labi na dito sa Gumayan. Kumusta ang atong mga kaigalaan dito nga nagsubaybay? Ug usab sa atong sister station din sa Mati City, kauban sa atong Hope Radio Mati 94.3, kauban sa atong mga programmers o sa atong station manager nga naka-unlib karon tungod sa iyang pagtuon. O atong gipangumusta ang atong mga kahigalaan dina o atong mga kaigsunan, ilabi na sa mga kaiglesiyahan palibot dina sa Mati City sa upat ka mga distrito o sa kaiglesia. Ingon man sa mga silingan nga mga munisipyo sakop des Davao Oriental, diya sa Lupon, Banay-Banay ngadto na sa Gobernador Generoso. Kumusta kamo tanan? Ug sa atong nagasubaybay pinaagi sa atong kahibulungan kayo nga Facebook Live, YouTube Live ug sa atong NDM application nga madungog ta bisan asa nga suok sa kalibutan. So dinhi sa Islas Mindanao, dinhi sa Kabisayan ug bisan pas kauluhan ug sa atong mga langyaw nga kanasuran nga maabot sa atong programa pinaagi sa atong media ministry pinaagi sa Northern Davao Mission. Kumusta kamo tanan? Naglaom tangan duna moy panahon nga gigahin alang niini tungod kay ang Dios dunay plano alang kanatong tanan. So dito maglangan tungod kay ang atong pagtuon karon nindot kayo atong ablihan dayon ni pinagis pagampo. Among balaan nga Dios, among giabli bala ang kasulatan. Among nakita ang imong kaayo sa imong katawhan ug ang imong kaluoy alang sa matag usa. Nini nga kagabion naghangyo mi og kaalam gikan nimo. Nga among masabtan sa sayon og simple nga paagi ang imong pulong. Aron nga kini maghatag na mo og
kahigayunan sa pagsalig nimo luyo sa mga hagit nga among giatubang adlaw-adlaw. Malig-on mi pinaagi sa imong pulong. Salamat Ginoo. Nga ikaw makiguban ining among pagtuon kay kini tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. So ang atong pagpadayon sa atong pagtuon ni ining ika-11 na nga bahin o topiko sa atong pagtuon ni ining ikatulong nga trimestre sa tuig 2025. Ngani sa akong kaingon do na nalay duha nga nahabilin matapos na sab kining nindot kay natong panaw, the journey of Exodus. So, niata sa apostasy and intercession. Ngani ato nakita nga si Aaron ug ang katawhan naa sila sa bulog sa pagpakasala. Tibuok nga Israel naghugyaw tungod kay ilang gibati nga ang ilang mga gibuhat nakahatag og kaayuhan alang nila apan atubangan sa usa ka Dios nga balaan. Kini usa ka dako kayo nga sala. Ngani tungod niini nasayod ta nga ang kasuko sa Dios misilaob. Ug tungod sa iyang kasuko apan kini nga kasuko higala balaan nga kasuko. Ang Dios nasuko sa sala og nahigugma sa makasasala. Apan kung magpadayon gyud ang makasasala sa iyang pagpakasala, dunay hukom. Ug tungod niani nahibaw ta diha sa balaang kasulatan kapitulo 32 ato makita nga aron mahibaw-an nga ang Dios dunay pagtagad, dunay paghukom sa mga makasasala. Sayot ta nga si Aaron dunay kaluyahon. Ngani dunay sa mga excuses sa iyahang kaugalingon. Apan si Moses naghimo og decisive action sa pagkaagi aron nga maundang dayon kini nga pagpakasala. And because of the rebellion, terrible thing happened in the Israel's camp, including the death of many people. Kung atong basahon ang natali diha sa Exodus 32 versikulo 28. The following day Moses declared to the people, "You have committed great sin. So now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." Basin namasin si Moses nga ang Dios na ay kaluoy. Kay nasayod siya nga ang Dios dunay kaluoy alang siyang katawan. Moses went back to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed." Si Moses wa niya gipanalipdan ang sala, kundili iyang giila ang sala sumala sa sala nga nahimo. They have made themselves gods of gold. Apanindot kayo ang ampo ni Moses. 32, kapitulo 32, versikulo 31. But now, please forgive their sins. Pagkanindot. Ginoo, pasaylua ang ilang sala. And if not, kung dili man imong pasaylo, blot me out of the book that you have written. This is an intercession. Pag-ampo alang sa uban. But it is costly. Ano man? Andam si Moses. Ang iyang ngalan, dili masuwat sa basahon sa kinabuhi. A costly intercession in behalf of his people. No wonder Moses is considered to be a type of Christ. No wonder nga ang kinabuhi ni Moses nahimo siyang sama kang Kristo because of his intercessory prayer
for sinners and His willingness to offer His own life. Gusto niyang ibayad ang iyang kaugalingon in behalf of the sin of His people. Alang sa kaluwasan sa mga katawhan sa Diyos. He surely reflected what Christ would do for all of us. Gihimo ni Moses ang gihimo ni Kristo alang ni nako. Ikaw ug ako angay nga mahiagom sa kamatayon. But thanks be to God in the person of Jesus that He paid it all. Mao ning gihimo ni Moses. What an exemplary compassion for transgressors. Grabe nga kaluoy alang niadtong makasasala. He demonstrated His total dedication to the Lord and His sacrificial love for people. Unsang klase nga tao? Mga masinupakon. The book of Exodus does not state how long Moses stayed with the Lord on the mount in this particular time. Wa na girecord. Ang girecord lang katong 40 ka mga adlaw diin ang Dios nakig-uban kang Moses. Apan niining panahona sa diha nga mibalik na siya. Wala na. But the book of Exodus or Deuteronomy reveals that he was on the Mount Sinai these times for 40 days. Diha sa Kapitulo 9. Midugang siya og 40 ka mga tuig. Versikulo 18. Diha sa Kapitulo 32, di nato ni malimtan kay 32 verse 32. The word translated forgive, pasaylua, is from a verb whose basic meaning is to bear. Forgive, pasana, carry. And such, in Isaiah 53 verse 4, giulagway na ang pag-antos ni Kristo. Surely He had borne our griefs. Sa tinud-anay, iyang gipasan ang atong mga kasalanan. It is the same word translated forgive or born diya sa Isaiah 53 versikulo 4. What a powerful insight into the process of salvation and forgiveness and what it cost God to save you and me. Unsa ang kantidad sa iyang pagluwas nimo ug nako. Indeed, Moses was asking the Lord to bear the people's sin. Gipangayo ni Moses nga pasano nimo Ginoo ang ilang sala kung dili ako. Which of course is what He did on the cross thousands of years later. And Exodus shows not only the idea of substitutionary atonement but also who does the substituting, who is God Himself. Siya mismo ang nahimong substitute. And the text shows forgiveness comes as ang pagpasaylogikan sa tao. No. God in Christ bore our sin. Ang Diyos mismo pinaagi sa iyang anak nga mao si Kristo. The only way we could be forgiven. Maura gyud ang paagi aron kita mapasaylo. What a powerful expression of the plan of salvation. And a demonstration to us, to the cosmos, about what it cost God to save us. Kinigihulagway na daan ni Moses dito na sa ilang panaw sa Ehipto. Ug unsa kadako ang gihimo kabugaton ug kantidad ang gihatag ni Kristo in behalf sa pagluwas kanimo ug kanako. Mao nga nini nga kagabion do natay tubagon nga pangutana. Moses asked God Himself to bear the sins of the people, and eventually in Jesus, He does just that. Siya ang naghimo nini. How do we wrap up our minds? Unsaon sa atong una-una
around this amazing truth. Niining kahibulungan kayong kamatuoran. What does it tell us about God's love for the fallen humanity? Unsang a klase nga gugma nga iyang gipadayag sa katawhan nga masinupakon. After the transgression of Israel in making the golden calf, Moses again goes to plead with God. Human nga nakasala og dunay paghukom. Mibalik si Moses aron makigsulti na ngadto sa Dios. And he has learned from experience that in order to have an influence with the people, he must first have power with God. And the Lord reads his sincerity. Pagkanindot. Nga sa iyang pagampo, nakita sa Ginoo ang sinseridad ug ang iyang dili hakog nga pagpangayo. Pinaagi siyang kasing-kasing. Og ang iyahang pakig sandurot ngadto sa Dios. Nasama siya nga nakigsulti sa usa ka higala. Pagkanindot ang gisulti gihimo ni Moses, siya Ginoo pasayloa ang imong makatawan. Ug kung dili man nimo pasayloon, iapil na lang ko. Moses cast himself and all his burdens fully upon God and freely forced out his soul before Him. Gidala ni Moses ang tanan ngadto sa Ginoo aron nga mapasaylo. And the Lord does not reprove His servant. Wa niya gibadlong ang iyang sulugon, but stoops to listen to his supplication. Ang Ginoo na minaw sa pagampo nga sincero. O sa higalag mga kaigsunan. Ang kaimportante sa pagampo, dili ni siya masukod karon, apan masukod ni sa resulta unya dito sa eternidad. The answer comes, my presence shall go with you. Pagkanindo. Ang tubag sa Ginoo, ang akong presensya mag-auban. And I will give the rest, tagaan ta kaog pahulay. But Moses does not feel that he can stop here. Si Moses wa niya gibati nga muundang na siya dinhing dapita. He has gained much, but he longs to come still nearer to God to obtain a stronger assurance of His abiding presence. Gusto ni Moses nga bation nga ang presensya sa Ginoo makiguban gyud kaniya. And he has carried the burden of Israel. He has borne all an overwhelming weight of responsibility. Iyang napasan ang dako kayong responsibilidad, pagpagawas, paggiya sa mga katawhan. When the people sinned, He suffered as though He Himself was guilty. Yang gipasan ang kabugat sa sala nga iyahan na gani nga gitugyan ang iyang kagalingon. Tungod niya na gusto siya nga makasiguro nga ang Dios dili mo biya niya. Mao nga niining panahon na gipasaligan siya sa Ginoo. Moses pressed his petition with such earnestness and fervency that the answer comes, I will do this thing also that thou hast spoken. And siya akong himon ug sa imong gingon. Pagkanindot no. Ang Dios maingon, ang imong gisulti akong himon. For thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Akong nakita ang grasya diha sa imong kaugalingon. Tungod kay nailhan ko ang imong ngalan. Now, indeed, we do expect the prophet to cease pleading. Nining panahon na, tingali makaingon ta nga si Moses muundang na sa iyang mga hangyo. But no, emboldened by his success, he ventures to come still nearer to God. Miduol pag siya paingon sa Ginoo. With a holy familiarity which is almost beyond our comprehension, he now make request na sa gihangyo which no human being ever made before.
Wa gitaw nga nakahangyo pa sa Ginoo ni. Ug unsa kini ang gihangyo niya mga higalag mga kaigsunan. Niyon siya, I beseech thee, show me thy glory. Ginoo, ipakita kanako ang imong himaya. What a petition to come from finite mortal man. Unsa nga klase nga hangyo sa usa ka makasasala nga tao na gusto niya makita ang himaya sa Ginoo. But he is repulsed. Gibadlong ba siya? Ngina ba siya nga ayaw? Does God reprove him for presumption? Gibadlong ba siya nga pataka diha? Gusto ka mo tanaw, ayaw? No. We hear the gracious words, I will make all my goodness pass before thee. Akong ipakita ang tanan nga akong kaayo dinha kanimo. In the history of Moses, we may see what intimate communion with God. It is man's privilege to enjoy, sumalap pa, sa conflict of uncourage. Pagkanindot, no? Nga ang Diyos, iyang gituman ang gihangyo sa iyang alagad. And I believe with all my heart, kung iyang gituman kang Moses, he can make it to you. Iya sab tumano ni, dinakanimo. Kung kita sincero lang sa atong pag-ampo ngadto sa Dios, interceding in behalf of others. Ato ning giskutan kagabi, unsaon. Abanining panahon na atong makita nga si Moses iyahang gihimo ang usa ka paghangyo alang sa iyang katawhan ug ang Dios mitubag. O ngani, doon na sa gihangyo nga gitugot sa Ginoo. Nobly did Moses stand the test and show that his interest in Israel was not to obtain great name. Karon nasabtan sa Ginoo nga ang pagnumala ni Moses, dili aron mailhan siya, aron makapahimulos siya, kundili to exalt, not to exalt himself. Gusto niya nga makita ang himaya sa Ginoo. Aron makita niya ang iyahang pagkamakasasala. The burden of God's people was upon him. God had proved him and was pleased with his faithfulness. Pagkanindot, no? Nga siya gisuwayan sa Ginoo ug nakita ang iyang pagkamatinumanon. His simplicity of heart and integrity before him, and he committed to him, to a faithful shepherd, the great charge of leading his people through the promised land. Ug tungod ni ini, gihatagan siya assurance sa Ginoo nga makiguban ang Ginoo. Luyo sa kasalanan nga ilang gipakita. So it is difficult, lisod, alang sa pagdumala. Apan si Moses nagmadahog. This truth is not just profound, it's divine. Kini nga kamatuoran, usa ka langit nun nga kamatuoran. The infinite God, the gap bridged by the infinite love. Ang kasalanan sa tao, sa katawan sa Israel, ug ang usa ka Dios nga balaan, pagkalayo kaayo ni. Apan ang Diyos mahigugmaon. O ang pag-ampo ni Moses na himong tulay alang sa pagpadayon sa Ginoo. We are sinners. God is holy. Makasasala ta, ang Diyos bataan. The gap between us and God is not something we could bridge on our own. Walay tulay nga atong mahimo sa atong pagkamakasala ngadto sa Dios. So God came down not to crush us but to rescue us. Diha sa Juan 3:17 atong makita
nga ang Dios iya tang gipadalan og usa ka manluluwas. The intercessor become the sacrifice. Si Moses, andam siya ang iyang kaugalingon isakripisyo alang sa katawhan. Moses offered to stand in the gap, but he was still a sinner. Makasasala gyapon siya. Jesus, the true and perfect intercessor, become the Lamb of God. Sumala pa diya sa Juan 1:29. Ang usa ka kordero nga mao'y mopala sa atong mga sala. And the judge bore the judgment. Ang usa ka maghukom, siya nagpasan sa iyang paghukom. God didn't just forgive by forgetting. Ang Diyos wala tagipasaylo, unya gikalimtan. He satisfied justice by bearing the judgment himself. Iyahang hatagag hustisya ang sala, pinaagis pagpasan sa sala dinha sa Kalbaryo sa cross. That means God's mercy doesn't conceal justice, but it fulfills justice. And what tells us about God's love? Unsa ang ikasulti ni ini alang sa gugma sa Dios alang kanato. God's love is costly. Ang gugma sa Dios dunay dakong kantidad. Love is not sentimental. It is sacrificial. Ang gugma sa Dios dili kaluoy, sentimento, no. It's sacrificial. God didn't send someone else. He come himself in the person of His Son. Ang Diyos wa nagpadalaglain. Apan siya mismo may anhi. Pinaagi sa iyang anak. Mao nga diya sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were yet sinners, Christ died for us. Pagkanindot. Ngayang gipakita ang iyang gugma nga samtang makasasala pa kita, wa tagihuwat nga magbag-o kundili nagpakamatay siya. And God's love is personal. He doesn't love humanity in the abstract. He loves you personally and intimately. Wa lang tagil higugma sa Ginoo, pinaagi diya sa hulagway sa picture. Apan gihigugma ta niya, pinaagi sa iyahang pagpakamatay o pagpakigsuod nato, pinaagi sa buhat sa balang espiritu. Jesus just didn't die for sin. He died for sinners. Wa niya bayari ang sala. Lamang kundili iyahang gipakamatyan ang makasasala. With names and faces and stories. Diha sa imong mga pangalan. Diha sa imong sugilanon. Diha sa imong naong. Ang kamatayon ni Kristo mao'y nagbayad. And God's love is unmatched. Ang gugma sa Dios dili gyud nimo pwede nga suklian. Every other religion says do enough and maybe you'll be accepted. Ang ubang relihiyon tingali miingon nga himuan na o kana siya igo na. But the gospel says you could never do enough. Wa gyud kay mahimo nga makabayad sa gihimo ni Kristo. Tungod kay way makahimo nini. God did it for you. Pagkanindot. Kay di man nato mahimo, ang Dios mihimo sa pagpakamatay. Pagbayad sa imong akong sala. To intercede in our behalf aron sa imong kaluwasan. Hikalag mga kaigsunan, pagkanindot sa atong lesson, doon na pa'y daghan natong hisgutanan unta din pero akong ikasubo nga wa nagyud tay igong panahon. So atong tapuson ang atong pagtuon, pinaagi sa pagampo. Among Diyos nga balaan, salamat sa sugilanon sa mga Hudiyo, sa mga Hebruhanon, og sa kinabuhi ni Moses nga iyang andam nga ibugti alang sa kaluwasan sa iyang katawan.
og imo ning gihimo Ginoo diha sa Kalbaryo sa cross in the person of your Son Jesus. Salamat kay Ginoo. Nga ang imong pagbayad sa sala dili lang alang sa sala apan amang kanamo nga makasasala. Sa diha nga kami moduol kanimo diha sa Juan 1:9. Kung amo lang isugid ang among mga sala, andam kas pagdawat ug pagpasaylo kanamo. Ug salamat nini nga kamatuoran. Nga ang kasiguruhan sa kaluwasan amo nang maangkon pinaagi sa imong anak nga si Kristo. Ug pinaagis pagdawat kaniya diha sa Juan 3:16. Makabaton magkinabuhing dayon. Salamat kay Amahan ini nga kamatuoran ug amo ning huptan. Ug amo kining himon nga paglaom luyo ni ining kalibutan nga malisod. Nagampo mi nga ikaw magagiya kanunay namo. Hupti ang among mga bukton aron di mi mahisalaag. Na sa imong pagbalik way usa namong mahibilin dinhi kun dili kaming tanan makasugat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga imong gidungog kini among mga pagampo. Ug imong gipasaylo kami sumala sa kadagaya sa imong grasya. Kay kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Higalag mga kaigsunan, daghang kay salamat sa iyong pag-uban sa atong programa sa kanginan, Oras sa Leksyon. On behalf sa akong partner, Pastor Diego, ug sa atong mga pangulo, kini sa atong buhatan sa Northern Davao. Kini inyo boss nga higala, Brother Jesse Alpanta Manamilit. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Good night and God bless everyone. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong laypuas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot ng atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig o paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay o padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa, Oras sa Leksyon, nga magapadayon sa pagdalaog tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom o pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.